Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Kakaiba ngayon ang ating presentation, PowerPoint presentation. Napaka-importante ng topic natin ngayon. Hindi lang para sa mga bookkeeper, kung hindi sa mga SIC din, na magiging guide nila sa kanilang expenses or expenditure na gagawin at sa bookkeeper sa kanilang pag-check ng kanilang mga liquidation. Simulan natin ngayon, mga bookkeeper. Ang topic natin ngayon ay ang COA Circular Number 3, Series of 2012, na lumabas noong October 29, 2012. Ang tinatawag na IUUEE. Ang iba siguro pamilyar na sa inyo, kaya simulan natin. Ang topic na to ay galing mismo sa COA nung mag-seminar kami. Ang first na I ay ang illegal expenditures which are contrary to law o labag sa batas, kagaya ng overpricing, na imbis na 100 lang ginawa nating 200. Tapos equipment that is not brand new and does not conform to the specification. Second hand siya pero sinasabi natin na brand new, bawal din yan sa batas. Tsaka does not conform to the specification na sinet ng TWG o tinatawag na Technical Working Group. Ang ikatatlong example ay financial assistance granted to retiring employees which constitute supplementary retirement o ang tinatawag na minsan pabaon sa mga head of office na magre-retire. Ang susunod ay payment of travel using government motor vehicles. Nagka-claim tayo ng travel pero meron tayong issuance ng mga sasakyan, motor o four wheels. And ang last ay ang use of public funds for private purposes. Gumagamit tayo halimbawa ng pondo ng gobyerno para sementuhin yung kalsada natin, papuntang farm natin o papuntang bahay natin. Lahat ito ay mga bawal, contrary to law o tinatawag na illegal expenditure. Ang susunod na ay ang tinatawag na irregular expenditures. Signifies an expenditure without adhering to rules, regulations, procedural guidelines, policies, principles, or practice that have recognition in laws. Pangalawa, transaction which fails to follow or violates appropriate rules or procedures. Ang halimbawa sa irregular expenditures ay yung honoraria to private individuals sitting as member of special committees. So, bawal pala magbigay ng honorarium sa mga private individual na member o officer ng mga PTA natin sa school. Pangalawa, grant of food allowance, rice subsidy, and healthcare allowance as there is no law authorizing the grant. So, wala pa tayong law na magbibigay ng food allowance, rice subsidy, or healthcare allowance sa mga employee ng gobyerno. Pangatlo, reimbursement of travel expenses incurred who are not authorized to attend conferences, meetings, and other official functions. So, kung wala ka sa binanggit na memorandum as participants, so hindi ka pwedeng umattend. Kalimitan sa mga ganito ay yung mga tinatawag na proxy. Ang solution sa proxy na to dapat magpalabas ng panibagong memorandum o addendum sa memorandum na kasama siya sa participants na a-attend sa mga conferences, seminars, or mga meetings. Kaya itong mga bagay na to, itong mga example na to ay example ng mga irregular expenditures na malimit nating ginagawa o nakikita sa ating respective na eskwelahan o sa ating respective na district. Tapos na tayo sa dalawang I. Punta naman tayo sa dalawang U. Ang first U ay ang tinatawag na unnecessary expenditures. Sabi doon, which
could not pass the test of prudence or the diligence of a good father of a family. Pangalawa, not essential or that which can be dispensed with without loss or damage to property. Ang pangatlo, the mission and trust of the agency incurring the expenditure must be considered in determining whether or not expenditure is necessary, no? Kaya dapat ang expenditure o expenses ay dapat nakaugat sa ating vision ng ating agency para masabi natin na necessary siya, no, na expenditure. Kaya kung wala sa ating mission at saka vision, tsaka malayo sa ating objective, ay tinatawag ito na unnecessary expenditures. Ang halimbawa ng unnecessary expenditures ay purchase of high-end or expensive models, brands of electronic gadget such as mobile phones, laptops, etc. unless justified by circumstances. So kung ang bibili natin ay yung mga mamahaling gamit na hindi naman kailangan, ay parehas lang sa specification ng medyo murang gamit, hindi dapat nabilin, no? Tinatawag siya na, example siya na unnecessary expenditures. Sunod ay replacement of serviceable structure or equipment na kalimitan, no? At yung mga printer natin, basta gusto natin ng bago, pinapalitan natin kahit pwede pa, no? O nagana pa o hindi pa lumalampas sa useful life niya. Sunod, grant of overtime pay for work that is not of urgent nature. Bawal pala yon na magbigay ng overtime pay sa mga overtime na hindi naman kailangan, no? Sa accounting, ang kalimitan na ina-allowed na overtime pay ay yung year-end na kung saan busy masyado sila sa accounting kasi may hinahabol silang deadline ng kanilang mga report. So ang head of office, pinapayagan nila ang overtime pay sa ganung pangyayari kasi nga kailangan na matapos ang report sa takdang panahon. Sunod, hiring of consultants whose functions are redundant to the respective functions of concerned officials. So hindi pala tayo pwedeng mag-hire ng consultant na ang trabaho niya ay kaparehas ng trabaho ng isang employee sa ating agency o sa ating district para nga naman hindi mag-dual functions, no? So dapat pala ang i-hire nating mga consultant ay yung wala sa ating mga expertise o wala sa mga position ng ating mga co-worker o co-employee sa ating agency o sa ating district. Ang pangalawang U ay ang tinatawag na unconscionable expenditures o hindi katanggap-tanggap na gastos o walang konsensyang paggastos. Kaya ang expenditure which are unreasonable and immoderate and which no man in his right sense would make, nor a fair and honest man would accept as reasonable. So kung matino kang tao, hindi ka gagastos ng mga bagay na walang kapararaka, no? Ang sunod ay incurred in violation of ethical and moral standard. Dapat pala ang ating mga expenditure hindi lumalabag sa ating mga ethical at moral standard. Ang halimbawa ng unconscionable expenditure o hindi katanggap-tanggap na paggastos ay ang live-in seminars in 5-star hotels with significant numbers of participants and reasonable period of time. Porket 5-star hotel, marami tayong mga participants na wala namang kinalaman o hindi naman dapat sa ganung seminar, no? Kung pwede nga sana, doon tayo sa medyo lower end na hotel, hindi naman sa 5-star hotel. Ang susunod, purchase of supplies and materials in significant quantities far exceeding the requirements were not actually needed, thus left idle and unused. Minsan bumibili tayo ng napakaraming supplies
o extra na tinatawag nating, na gamit na para nga naman meron tayong standby na puwedeng gamitin, eh, bawal pala 'no o hindi katanggap-tanggap na gastos na ang sobra ay hindi naman pala, magagamit o nakatenga lang kaya masasabi natin na unconscionable expenditure siya. Sunod, overpricing in significant amount exceeding 100% of prevailing market value. Ibig sabihin na sumobra na siya na ang dapat, halaga, ₱100 lang pero binili natin sa halagang ₱200 na ang sa market value niya, ₱100 lang. So, isa siya sa mga unconscionable expenditure. Sunod, payment of repairs exceeding 100% of market value of similar equipment. Equipment na minsan, pinapaayos pa natin na ginagastusan natin na mahigit sa 100% nung similar equipment na nasa market value o nasa merkado 'no. Dapat pala hindi lalampas ng 100% kung magre-repair tayo sa isang equipment na kailangan nating gamitin. Kung lalampas sa 100%, mas mabuti pa siguro ang bumili ng bago kaysa bumili o mag-repair ng lumang gamit na sobra naman sa market value ng similar equipment. Tapos na tayo sa dalawang I, ganun din sa dalawang U. Ang susunod natin ngayon ay ang dalawang E. Ang first E, ang tinatawag na excessive expenditures, unreasonable expenses or expenses incurred at in immoderate quantity and exorbitant price na sobra sa ating pangangailangan tapos napakamahal pa. Pangalawa, expenses which exceed what is usual or proper. Ang gamit natin dati sa isang buwan, 10 trim lang ng bond paper pero ginawa nating times 2 sa loob ng isang buwan. Another is expenses in excess of reasonable limits. Yun nga yung sinasabi ko na sobra sa ating pangangailangan ng binibili nating mga supplies or equipment. Ang kailangan lang natin 5 desktop pero ginawa nating 6 para nga naman meron tayong standby which is mali 'no o tinatawag siyang excessive na panggastos o paggastos. Ang halimbawa ng excessive expenditures ay yung repair of equipment cost exceeding 30% current price of similar equipment. Hindi pala dapat pala lumampas ng ating repair sa 30% ng kanyang presyo 'no. Halimbawa ang equipment nagkakahalaga ng 10,000 tapos ang repair natin nagkakahalaga ng 5,000. Ang 5,000 ay 50% na ng 10,000. So hindi pala maganda o matatawag nating excessive expenditures ang lumampas sa 30% ng current market price ng kanyang presyo. Pangalawa, purchase of expensive specialized folders and other accessible and readily available items which have limited useful life, no? Bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman tumatagal tapos mahal pa na gusto lang natin na mapaganda yung ating presentation, hindi pala siya katanggap-tanggap din, no? O ang tinatawag na excessive expenditures. Sunod, granting of cash advances in excess of estimated budget. Kung ang budget natin halagang 10,000, tapos magbibigay tayo ng cash advances sa kanya ng 12,000, hindi pala katanggap-tanggap, excessive siya, no? Kaya sa bawat school, may tinatawag tayong NEP na gastusin natin o expenditure natin ng isang taon na dapat hindi tayo sumobra doon. Kaya kung sumobra tayo doon, matatawag na nating excessive na paggastos. At ang huling E,
ay ang tinatawag na extravagant expenditures incurred without restraint, judiciousness, and economy. So, gumagastos tayo na hindi natin tinitignan yung pinakamura. Kalimitan natin ang binibili ay yung mga mamahalin na gamit o mamahalin na bagay na hindi naman talaga katanggap-tanggap o masasabi natin na masyado na extravagant. Another exceeds the bounds of propriety. Yung minsan bumibili tayo ng kortina, simple lang, ang gusto natin ay yung mga pang 5-star na kortina o mga gamit na pangmayaman na pwede naman sa ordinaryong gamit. Another is these expenditures are immoderate, prodigal, lavish, luxurious, grossly, excessive, and judicious, no? Sobra na siyang masyadong mahal at hindi na kailangan talagang bilhin pero binibili pa natin. Ito yung mga gastos na masasabi natin na masyadong extravagant na dapat ordinary lang pero binibili natin para magmukhang 5-star hotel ang ating opisina o bumibili tayo ng mga kakaibang gamit na hindi naman talaga magagamit sa ating school o magagamit sa ating district. Ang mga halimbawa ng extravagant expenditures, conduct out meeting which can be made within the office premises or tinatawag siguro out of town na kung saan meron namang conference room sa ating district na pwedeng doon naman mag-meeting, bakit pupunta pa tayo ng mamahaling restaurant para mag-conduct tayo ng mga seminar or mga meeting. Ang susunod ay hiring of expensive vans, cars, aircrafts when there is available ordinary public conveyance except in meritorious cases and justified by prevailing circumstances. Sabi doon, minsan kumukuha tayo ng mga van o umaarkila tayo ng van, meron namang available na bus na pwede nating sakyan. Ang extravagant expenditure siya, no? Minsan, pumupunta tayo ng bangko, pwede yon kasi meron tayong malaking dalang halaga na pwedeng proteksyonan o mawala kung sasakay tayo ng ordinary public conveyance. Susunod, use of expensive decorative lampos and other similar items or fixtures. Na dapat sa ating opisina ordinaryo lang na ilaw, bumibili tayo ng tinatawag na lampshade or chandelier na hindi naman kailangan na masyadong maganda ang ating ilaw. Ordinary lang pwede na. Kaya masasabi natin itong mga example na to ay example ng extravagant expenditures o paggastos. Another halimbawa ng extravagant expenditures ay yung use of expensive items and fixtures na pwede naman na bumili tayo ng ordinary na hindi na kailangan ng mamahalin na kakaibang gamit. Another is luxurious furnishing for government buildings. Bumibili tayo ng mamahaling bagay na pwede naman na mumurahin na parehas naman din ang similar ang functions niya. So, installation of high sophisticated outdoor signs, billboards and neon signs na pwede namang ordinaryong billboard lang. Bakit may mga kumukuti-kuti pa na ilaw na parang galing sa mamahaling restaurant o mamahaling gamit na hindi naman dapat, no? Another is payment for rent of expensive halls, rooms in luxury hotels or restaurant use or meetings, seminars, and other official functions. Yun yung sinasabi ko kanina na pumupunta tayo sa mamahaling hotel o mamahaling restaurant na para lang magdaos tayo ng ating seminars at meetings. Na kung meron naman talagang available sa ating district na pwede namang magamit na conference hall o
conference room para sa ating mga seminars o sa ating mga meetings. Yung mga halimbawa na mga binanggit ko o nakita sa slide ay mga halimbawa lang ng mga applicable sa eskwelahan o applicable sa ating district. Pero kung babalikan natin yung COA Circular Number 3, Series of 2012, marami siyang mga halimbawa na applicable sa iba't ibang agency o applicable sa ibang mga district. Kaya ginawa ko lang simplified para labis na maintindihan ng SIC o maintindihan ng mga bookkeeper na magiging guide nila sa pagche-check ng expenditure o ng mga expenses o sa mga SIC na magiging guide nila para bumili o gumastos na aayon sa COA Circular Number 3 na tinatawag nating IIUUEE. Kaya maraming salamat mga ka-bookkeeper. Hanggang doon na lang. Thank you.